Environmental issues are the negative aspects of human activities in our natural environment. Planet Earth passed on its legacy for 4 billion years development of sustainable environment to humans, but they left no habitat, landscape, and region untouched. The loss of biodiversity, the climate change, global warming, species extinction, groundwater contamination, and other environmental pollution are all part of environmental issues. We should all remember that the planet Earth is the only planet that can sustain life, so we should make it clean and green for a sustainable future. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon ni Cyril at ni Karen sa Silway Bridge upang alamin ang sanhi ng pagkontamina ng tubig. Ang pagkontamina ng ating tubig at syempre yung mga issues dito sa Silway. Sa aming paglakad-lakad kanina, napansin namin yung masangsang na amoy na makakadulot ng sakit sa mga taong naninirahan dito. Dito, mga basura, tapos dito may tubig, tapos ang tubig papunta doon sa dagat. Syempre, ang dagat, makukontamina ang dagat dahil sa basura. Syempre, di ba? Tapos, ito yung nagiging dahilan ng pagbaba ng bilang ng ating mga isda na nagiging kabuhayan ng mga taong malapit dito. Go! Dito rin po, napapansin namin na walang tamang palikuran ng mga taong naninirahan dito. Kaya, ang mga dumi nila ay pupunta din sa dagat. Ang sasakyan katulad ito ay nagbubuga ng mga maruruming usok na panipis ng ating ozone layer sa taas. Kaya isa rin ito sa mga maraming environmental issues. Isang pamamaraan para masolusyonan ang mga problema sa ating environment ay ang pagtatapon sa tamang lalagyan ng mga basura. Katulad nito. Meron tayong biodegradable at non-biodegradable. Ang biodegradable ay yung nabubulok, ang mga dahon. Katulad ng mga dahon at prutas. At ang non-biodegradable ay yung mga basurang di nabubulok. Isa rin sa environmental issues natin ngayon ay ang overpopulation. Dahil ang mga tao ang siyang nagko-contribute kung bakit nagkakaganito ang ating mundo, ang ating kapaligiran, dahil sa kanila nasisira ang ating kapaligiran at dapat sila ang siyang kokontrol upang malesen ang mga bagay na ito. Mahaba naming journey, nandito na kami ngayon, inom-inom Sprite, kaon-kaon chicharon. As in, grabe, nakakauhaw. So hot here in Jensan. Kapoy-kapoy. Yeso. Nag-feeling ba? Napakakapoy talaga mami. Katulad na lang ang environment. Napakainit. Sobrang init talaga. As in. Tapos, Yan na nga siguro yung epekto ng mga kagagawa ng tao dahil nagsusunog sila ng mga plastic na nakakasira ng ating ozone layer, di ba? Hindi naman kayo piningon, no? We have a tips in order to lessen our environmental issues. Number 1 tips, we should reduce, reuse, and recycle. Katulad na lamang ng pagbebenta ng mga bote, bakal, at iba pang mga plastic na pwedeng i-recycle. O, diba? Makikinabang pa tayo Makakatulong pa tayo Sa ating environment. Second, we should plant trees. Sa napansin ko, sa paglibot-libot namin dito sa farm nila Sheila, napakarami nilang punong tinanim. During photosynthesis, trees and other plants absorb carbon dioxide and give oxygen. A single tree will absorb approximately 1 ton of carbon dioxide during its lifetime. And most of all, we should encourage others to conserve. By this, we can share information about recycling and para
makalesen ang ating problema here in our Environment! Bye! Bye!